The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Ayan, so isang maganda at malamig po dito sa station. Umaga po sa ating lahat. Ayan, so ang oras po natin, 9 minutes past 11 in the morning. At isa nga pong panibagong Friday na naman po at first Friday ng May. So it's May 2, 2025. Pagkatapos po ng ating naging bakasyon kahapon, we hope po na naka-gear up po tayo sa isang panibagong araw. At dahil nga po dyan, ay muli po namin kayong sasamahan hanggang alas 12 po ng tanghali sa ikalawang episode po ng ating programang Kaaypihan. Ayan, hatid pa rin po yan sa atin ng TMTD at ng ating ITSO office or ITSO dito po sa ating ahensya. So bago po tayo magsimula sa ating panibagong makabuluhang talakayan, syempre batiin po muna natin ang ating mga moms and sirs dito po sa Filmex sa pangunguna of course ng ating Director 4, Dr. Junicia Alvindia, ang ating pong Director 3, Sir Joel Dator, ang mga directors po natin ng iba't ibang clusters ng ating ahensya, mga division chiefs. Syempre, special shout out po kay Sir Bart, ang ating acting chief ng TMTD. Gayon din po sa mga section heads natin, mga kasamahan po sa Filmec, ang ating mga utility, ang ating mga guards on duty, ang mga drivers po natin, lalo-lalo na po sa mga kasamahan natin at ating mga piloto na nakatravel po sa mga oras na ito. Ay mag-iingat po sa inyong mga biyahe at sana po ay mission accomplished po sa inyo pong mga itineraries ngayong araw na to. At syempre, sa mga naiwan po sa kanilang mga tahanan, sa mga estudyante din po nating nakabakasyon mode pa rin. At syempre po, hindi po mawawala na mabati po natin syempre ang ating mga minamahal na mga farmers at sa lahat po ng ating mga kabilang sa ating agricultural sector. So syempre po, hindi ko na po papatagalin para po kumbaga makarami po tayo ng ating kwentuhan. Makakasama po natin ulit, of course, si Engineer Leo Sarmiento and si Miss Jam De Guia. All the way from our ITSO dito po sa ating ahensya. Ayan. Good morning po, Sir Leo and Ma'am Jam. And welcome sa ating panibagong episode ng ating kaaypihan. So, batiin muna natin ang ating mga karadyo na nakatutok na sa atin at the moment. Sir Leo? Hello po, magandang umaga po muli sa ating mga viewers and listeners from all over the country. Yes, yes, and the world rather. And the Yes, world. Siyempre online tayo sa Facebook. Ayan, so hopefully po ay marami ulit tayong ma-share at marami kayong matutunan from our discussion this morning. So magandang umaga po. Ayan, Ma'am Jam? So, hi! Good morning po sa inyong lahat. Especially po sa aming ate, si Ate Princess po dyan sa Italy, na Special natutulog pa po shout-out. siya ngayon. Ayan, shoutout din po sa aming mga ka-office dyan sa TMTD, kay Sir Bart, kay Sir Nestor, and kay Ma'am Rem po na nasa travel. Ayan, ingat po. Napapunta po siya ngayon sa
UK. UK. Wow! Ayan, ingat po sa inyong And biyahe. hello din po sa aming DOST Picard family sa IPOFIL, Yes. sa Ray Central Luzon Region 3, Mhm. and sa amin pong Team Coconut. Yay! Go, go, go! Team Rice! Lalo Team na- Rice! Team Rice! Sa lahat po ng ating teams for our sports fest para walang magtampo. Baka mamaya yung onion tsaka tatampo sila. Yan. Sa lahat po ng teams natin at syempre mga nasa mga finals moment na rin yata ilan sa mga sports natin. Kaya yun, good luck po sa ating mga players. I-cheer natin sila dito sa radyo. Yes. Ayan. So para po sa mga tune in pa lang, ayan po tayo po ay mapapakinggan of course sa ating Radyo Agri 90.1 FM na frequency channel at tayo rin po ay nasa live stream. We are live and alive via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmek. Kaya po dun sa mga may internet access pero walang radyo, so, sagot po yan ng ating live stream. At sa mga walang internet connection ngayon, ayan, meron naman po tayong radio na kung saan pareho po tayong mapapakinggan. Ayan, so, Ma'am Jam and Sir Leo, para po sa ating mga bagong listeners, yung mga katututok lang, baka pwede tayo ulit magbigay ng ating short description. Ano nga ba tong tinatawag natin na programang ka-IP-han? At ano ba yung mga i-expect ng ating mga viewers and listeners sa ating programa, Ma'am Jam? Ayan, so Ma'am Badet, para po sa mga bagong listeners po natin dyan and bagong viewers, so ang ka-IP-han or yung kapihan, ito po ang radio program na hatid sa inyo ng Innovation and Technology Support Office or ng ITSUPO sa TMTD. So ito po ay tuwing Friday, 11 a.m. to 12 noon sa 90.1 FM frequency channel ng inyo pong mga radyo. At sa live streaming naman po ay via Facebook page Radyo Agri 90.1 FM Filmek. Yan, Sir Leo? Yes, ang programa po na ka-IP-han ay merong layunin na makapagbigay ng awareness at maraming kaalaman sa ating mga karadyo agri tungkol sa intellectual property and intellectual property rights. Ano ba yung kahalagan nito sa bawat isa, no? Lalo na sa ating mga researchers, inventors, creators, composers at iba pa. No? So bukod dito, ang programa rin pong ito ay mag-share sa inyo ng mga aktibidad, no, latest news and updates at mga gawain po ng ITSO office ng ating ahensya, wherein po ay meron tayong 100 ITSOs nationwide at kabilang po ang Filmek sa IPOPIL network na ITSO. Ayun. So, yun po yung ilang mga detalye natin tungkol sa ating programang ka-IP-han. So, dahil dyan, short program or topic recap po muna tayo dahil napag-usapan natin sa ating unang episode yung tinatawag natin na patent na isang uri po ng intellectual property. So, Ma'am Jam and Sir Leo, pwede nyo po ba kaming bigyan ng konting recap? Flashback tayo kahit Friday na ating naging topic po last time. Ayan, so last week po, Miss Badet, naging launching po natin ay natalakay po natin kung paano po at kung ano po yung tinatawag natin na patent and kung ano po yung naging kaibahan niya sa mga ibang uri ng intellectual property rights. Ayan, Sir Leo. Yes, and of course now natalakay din natin, nag-dive tayo deeper, no, pagdating sa usapin ng patents, no, ano ba yung mga batas na sumasaklaw dito, and paano ba siya i-file, no, ano ba yung mga karapatan ko bilang ako ay inventor or nagmamay-ari nitong patent ito. So, yun po, no, yung mga naging usapan natin nung nakaraang linggo. Tapos yun din, na-mention din po natin na kumbaga may expiration yung patent. And nalaman din po natin sa ating last airing, ano yung mangyayari once po na matapos po yung 20 years na kumbaga kumbaga may protection po yung ating mga patent. So yun po yung ilan sa ating mga naging discussion, and pwede niyo pong balikan yang ating discussion sa pamamagitan pa rin po ng ating Facebook page. Ayan. So sa ngayon naman po ay usapin pa rin. So kumbaga part 2 ito ng ating kwentuhan tungkol sa patent. So nabanggit mo na kanina, Sir Leo, na nakapag-dig deeper tayo dun sa nakaraang discussion. Ngayon naman ay deeper. Kumbaga mas malalim pa at iba pa
pang mga impormasyon po, lalo-lalo na baka may mga viewers and listeners kasi tayo na meron silang mga patent na pwede nilang i-file, di ba, for patent application. At least mas magkakaroon sila ng better idea and ano din yung mga i-expect nila once na sila ay nakapag-file and if ever na mabigyan na sila ng protection para sa kanilang mga creations and mga innovations. So, para po ipagpatuloy na yung ating discussion, Sir Leo and Ma'am Jam, ano po ba itong tinatawag naman natin na patent infringement? Kasi kadalasan ang naririnig natin is copyright infringement. Yes. So, ano ba itong patent infringement? Bakit ba masasabi natin na syempre important na factor po ito lalo na sa mga inventors and mga businessman, mga negosyante dito sa ating bansa? At meron din po bang mga mandates, mga batas na sumasaklaw po dito at paano ito nakakapagbigay ng protection lalo na sa ating mga inventors? Yes. Okay, so ang patent infringement po, it's a part no ng IP enforcement. So hindi natatapos sa pag-file, pagka-grant sa iyo ng patent, no. Of course, may maintenance 'yan. So part nga nun yung pag-enforce nun at pagtingin din ng mga existing patents na pwedeng maka-infringe sa iyo or other issues pa no related sa patent, no. So pag sinabi nating patent infringement, isa itong legal terminology na nanganguluhugan na merong isang tao, may isang kumpanya o grupo no na gumagamit, gumawa, nagbenta o nag-import ng isang imbensyon na meron pang active patent dito sa Pilipinas, no. So ito ay ginawa ng walang pahintulot o lisensya mula sa may-ari ng patent. Yes. No? So ibig sabihin nito, kung ikaw ay merong patent sa isang produkto o proseso, ikaw lang no o yung nabigyan mo ng lisensya ang dapat na mag-exploit nito. Kapag merong iba na gumamit o nagbenta ng walang approval mo, ito po ay tinatawag natin na infringement, no. At yung pinaka-importanting batas po na sumasaklaw dito is nakapaloob din sa may Intellectual Property Code Office of the Philippines or the RA 8293, no, specifically sa ilalim ng section 71 at 76. Okay. Malinaw na nakasaad dito na may karapatan ang may-ari po ng patent sa mga actions no na pwedeng gawin niya kapag merong lumabag. Halimbawa, may karapatan kang mag-file ng kaso sa korte o sa IPOPIL para pigilan yung infringer na humingi o pwede ka ring humingi no ng danyos or damages. Oo. Kasi maalala ko din, part ng discussion po natin, isa sa mga matatawag natin na benefits or privilege kasi once na ikaw ay inventor at nagkaroon ka na ng protection sa patent, pwede mong i-exploit or monopolize yung industry. Kumbaga nasa upper part ka na kaagad ng competition. Yes, Kumbaga parang ganun. Kaya, just like the concepts din ng copyright infringement, may mga ganitong cases din po pala na yung mismong patent mo ay pwedeng makuha or pwedeng ma-exploit ng iba. Tama. At ang mainam na lang po dito ay mayroon ding karapatan yung mismong nagproseso o yung mismong may-ari or inventor na kumbaga may kalayaan siya na pwede siyang mag-file ng kaso, pwede siyang humingi ng danyos for the damages, of Yes, course. tama. Pero ito po, a follow-up question siguro, paano po kung unintentional? Like, hindi ko alam na meron ka na palang na-imbento na ganitong item or ganitong bagay. Paano po yun? Kumbaga may excuse ba? Hindi ko pa alam kung tama yung term. Paano may excuse ba kung halimbawa, hindi ko naman alam na may ganito ka din, as in ganito. Kala ko, ako lang parang ganun po. Paano yung mga ganong cases? Una sa lahat, kung yan ay meron ng kapareho, hindi siya maipa-file na for patent, no? Yes, yes, oo. Makikita na agad yun na examiner, hindi novel yung technology. Yes, So, definitely hindi siya mapa-file na hindi na siya mag-grant ng patent. Ngayon, despite na hindi ka nag-grant ng patent, nagbenta ka pa rin. Ayun. So, meron talagang issue na doon. Ngayon, kung sabihin natin na wala ka talagang alam, no? Nagbenta ka, hindi ka nag-patent, hindi mo pinatent yung technology mo, so hindi mo alam na merong kung may kapareho yun o wala. Pero binenta mo pa din. Yes. Meron pa rin pananagutan sa batas. Okay. Kasi meron kang tinatawag na due diligence dapat. Yes. Part of your due diligence may is point. to
kumbaga i-survey yung market kung meron bang Tama. existing na ganun. Kumbaga, effort ka pa din na maghanap ka muna, mag-canvas ka muna or mag-market Tama. study ka. And yeah, I remember din po, meron nga pala tayong public disclosure. Yes, public Yes, wherein dito ay talagang ibinabahagi po natin sa publiko bawat detalye po. And also, yun nga sa upon application ng patent, yung bawat detalye din po ay naka-indicate din po doon. So, kahit pa paano ay assured naman din po ang mga inventors natin na once na maka-encounter sila ng patent infringement ng kanilang mga creations ay meron silang pwedeng gawin na legal actions laban sa mga ganitong kaso. Yun. So second question naman po tayo. Ano naman po yung mga types o yung mga uri ng mga patent infringement? And yung mga kadalasan po na na-encounter dito sa Pilipinas, kasi for sure at some point may mga ganitong cases na po tayo, no, na patent infringement. And yun nga, may mga cases po ba tayo na pwedeng i-share sa ating mga karadyo agri? And yung mga cases wherein talagang tumatak po sa mga particular industries para magkaroon sila ng awareness na may mga ganitong kaso po ng infringements pagdating sa patents. Ayan, so Miss Badette, meron po tayong dalawang types ng patent infringement. Yun po yung direct and indirect Okay. infringement. So, pag tinawag po natin siya na direct infringement, so ito po yung mismong paggawa, yung paggamit, pagbebenta, or pag-import ng patented na invention ng walang pahintulot ng may-ari. So, wala talaga. Sin binenta mo siya, ginawa mo siya, wala man lang ka-aware yung may-ari or yung inventor. Yun, Okay. Yun naman po Direct. tinatawag natin na direct infringement. Ito po yung pagtulong or yung pag-encourage sa iba na gumawa ng infringement. So, for example, yung pagbebenta ng parts na intended talaga para gamitin sa paglabag ng patent. So, may intentional may Yes intention po. siya kasi aware siya. Aware siya. Okay. So, ang example po nito ay meron po ikaw isang product na ikaw ay supplier at nag-supply ka ng materials para mabuo yung isang product na yon na hindi naman na subject siya for infringement. Yun po yung tinatawag natin na indirect infringement or yung kapag sa crime po, Yes, diba? you're the accessory to the crime. Yan. Yun po ang indirect infringement Yes. pagdating po sa patent. Siyempre, kahit nasabi mo accessory na hindi ikaw yung directly gumawa, but still, lalo na kung aware ka na meron kang matatapakan na existing na patent, di ba? So, it's intentional and hindi ibig sabihin no na hindi porke ikaw yung gumawa directly ng panggagaya, ligtas ka na. Kumbaga, may safe points ka na. Kasi parang, binagbigay lang naman ako ng material dyan eh. Kaya parang medyo pinush ko lang naman siya na na gawin niya. Pero hindi ko naman sinabi na gawin niya ng buo. Parang ganon. So, wala pong excuse yun kahit ikaw yung direct at indirect. O yun nga, kumbaga parang nasa behind the scenes ka, kumbaga, nung naging infringement. So, walang Involved takas ka po pa yun. din. Yes, you're so involved. Kaya ingat din talaga and i-emphasize ko lang po yung importance ng market research, pagka-canvas, talagang katakot-takot po na research para po maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga ganitong mga issues sa ating mga creation. Sige po, Ma'am Jam. Actually, dito po sa atin, Miss Badette, isang popular case po dito sa Pilipinas. Ito po ay nakapublish sa IPOPHIL. Yung pong case ng Boehringer Ingelheim versus Suhites Pharmaceutical. So, sa gamot. meron pong patent ang Ingelheim sa gamot na telmisartan. Okay. Yun pong ginagamit para sa high blood. So, pero ito pong Suhites Pharmaceuticals, nag-import at nagbenta po ng generic na telmisartan kahit hindi pa expired yung patent. So, kung matatandaan po natin last session na, 'di ba, ang pag-file ng patent ay isang business strategy, 'di ba? Napag-usapan din natin na yung ibang company naghihintay talaga na ma-expire yung mga patent nila, tsaka nila kokopyahin. Yes. So, dito po sa case na to, ang nangyari ay hindi nakahintay ang Suhites. Hindi nakapag-wait ng 20 years. Ayan. Opo, ganun siya. So, ang okay. nangyari ay nagpadala po ng cease and desist order ang
Engelheim, pero hindi sumunod yung Oh. Suhitas. So, kaya nag-file ng complaint ang Engelheim sa IPOPHIL. So, based sa Section 76 ng IP Code, pwedeng mag-demand ng damages ang may-ari ng patent, which is si Engelheim, na Yes. pwede ring magpa-issue ng injunction para pigilan ng infringer, which is si Suhitas. Okay. So, sa kasong ito, pinatigil ng IPOPHIL ang pagbebenta ng Suhitas at pinagmulta pa sila ng around 5 million pesos Ang in dami damages. nang pwedeng mangyari sa 5 million. Pero pinambayad for damages. For damages. So, yung abala, tsaka yung mismong, ang daming magiging affected po, no, kapag ganito. Kaya, wag yun na pong gawin talaga. Promise. Wag na siyang gawin. Gastos Yes, oo. Tsaka diba? yung aabala din, di ba? Yung process din, di ba? So, din siya, madiwarang proseso siya. Kaya talagang katakot-takot na research po. Yan, i-emphasize ko palagi. Para at least, mark safe tayo. At hindi tayo magkaroon ng mga ganitong infringement issues. Ayun. Yes, Sir Leo, meron pa ba tayong Actually, meron pang isa. Yung nabanggit ni Miss Jam, yun ay for a product na patent. Di ba na-discuss natin before na yung patent, it can be a product, can be a process, can be an improvement. No? So, yun, for product yun. So, yung example ko naman, it is a process patent. No? Okay. So, actually, this is very interesting. No? Merong isang patent owner, yun yung Yamawoka. No? And kinasuhan niya naman yung Philips Seafood Philippines. Okay. No? So, si Yamawoka kasi naka-invento siya ng isang method for proseso siya nung pag-smoke po ng mga isda gamit yung very extra low temperature. Okay. No? So si Philips ginamit niya yung proseso ng kanilang produkto no, nang walang pahintulot kaya nag-file naman si Yamawoka. So dito no makita natin na hindi nga lang product Yes. no yung pwedeng maging subject for patent. It can also be a process, no? At kahit may konting pagbabago kang ginawa dun sa proseso, kung covered pa rin ng claims ng patent, considered pa rin talaga siya na infringement. Oo. Kasi yun nga po, kagaya nung nabanggit ko din kanina, upon patent application po, ay dinidetalye po nung applicant yung specifications, yung process po ng product or ng any kind of creation or innovation po na kanilang ipa-file for patent application. Kaya once na nakalagay yun dun sa claims or dun mismo sa specifications and details at ginaya mo pa rin, tapos hindi pa tapos sa expiration, di rin sila nakawait, parang ganon. So, subject pa rin po yun and considered as patent infringement. Yun. So, medyo parang mas crucial lang po yun sa process, no? Kasi unlike sa product, kahit pa paano visible, unlike sa process po na medyo crucial siya kasi nga, kumbaga, walang tangible na wala siyang tangible na evidence, kumbaga. Yun. Tama. Pero sa patent, no, ang isa kasing tinetest dito, ano ba yung technical effect ng isang proseso, kung proseso man yan, ano ba yung technical effect ng isang proseso? So, maaaring hindi natin makita yung proseso, pero alam natin kung ano yung technical effect ng process na yun. So, I just don't know na kung yun ba yung naging basehan dito. Pero isa yun sa pwedeng makita, no, na, yung produkto niya may ganitong effect. So, maaaring ginamit niya yung proseso ko. Kasi alam ko na ito yung ganito yung technical effect niya and parehas dun sa may technical effect nung produkto mo. Yes, so possibly merong ginamit niya yung proseso na na-invento ko. Yes, kasi it makes sense din kasi kahit po yung smallest detail dun sa process, meron siyang iba na magiging epekto dun sa product. Yes. Kaya it can be a consideration din. Tapos yun nga, nandun sa may claims. So wala ka ding takas dun for patent infringement. Tsaka dito nakikita yung importance kung gaano talaga ka-heavy yung trabaho ng IP enabler. Yes, kasi, totoo po. Diba sila yung nagpa-patent search diba? Yes. Kaya, saka worldwide yung ginagawa. Yes, di lang dito sa Pilipinas or sa certain community. Talagang worldwide. Talagang kailangan galugarin ang mundo para masiguro na walang existing na ganoong patent or any kind of innovation or process. Tama po. So, sa akin po namang next question, paano po ba pinoprotektahan ng batas yung atin pong mga inventors and creators? Kung, alimbawa po, isa akong business owner or small business owner at meron po akong naimbento. Yan. So, ano po yung mga dapat kong gawin? Kasi syempre, bilang invention ko, tas
halimbawa, nakapakinig ako dito sa program na to. Tapos parang, kailangan kong i-file for protection yung aking invention. So, ano-ano po yung mga steps na dapat kong gawin para po ma-sure po na mapoprotektahan po yung aking rights. And syempre, yung maprotektahan din po yung aking invention from any kind of infringements like the patent. And kung halimbawa pong may nalabag or may lumabag po, paano naman po yung pagproseso ng pagrereklamo? Kung halimbawa na-i-file ko na siya, okay na. Merong ang nanggaya or merong nag-copy-paste, kumbaga. Paano po yung magiging process ko para or dapat kong gawin para po makapag-file po ng case doon po sa infringer? Ayun. So, first of all, no, dapat talagang i-register mo yung iyong invention no, sa IPOPIL. Kapag yan nag-grant ang patent, meron kang exclusive rights sa iyong invention ng 20 years. So, kung meron mang gumaya dyan, kung di mo naman na-i-file, wala ka ring magiging habol, di ba? So, ibig sabihin, no, nag-grant ka, ikaw lang yung may karapatan talaga na gumamit, di ba? Magbenta, Mag-exploit. at mag-exploit, no, mag-import ng invention mo na yun. So, kung sakaling may lumabag, no, first, talaga na dapat mong gawin is to, hanggang maaari nga, consult a patent lawyer na agad. No? Okay. Consult a patent lawyer na agad. And, magpadala kayo ng formal notice sa infringer, no, or demand letter sa infringer, no, para mabigyan sila ng chance na itigil yung infringing activity. Kumbaga hindi naman ako agad-agad parang okay, magdedemanda ako for the damages or whatsoever. So may mga ganong process. Kumbaga warningan mo muna. Verbal diba? warning muna, parang ganon. Okay. Ngayon, kung hindi sige. sila sumunod, no, pwede ka na mag-file ng complaint sa may Bureau of Legal Affairs ng IPOPIL. Okay. Ang IPOPIL kasi meron din silang function na parang kapareho ng korte. Okay. Nalimutan ko lang yung term doon. May term doon yung pwede silang mag-act parang as a court. Ganon din yung IPOPIL, meron silang ganong function. No? So, yung proseso nito, pag nag-file ka sa may Bureau of Legal Affairs or BLA ng IPOPIL, pareho lang din sa may korte, no? May hearing, may presentation of evidence, and of course, merong decision. No, pwede ka rin mag-request ng temporary restraining order or TRO para mapatigil agad yung infringer habang dinidinig pa yung kaso. Oo, kasi baka mamaya naghihiring pero siya nag-aano pa din, nagbebenta pa din. Ang laban. And tuloy ang actually, buhay. mas okay yun dun sa may sa may nag-infringe, no, na itigil niya na agad kasi kapag kinontinue niya pa yun, mas lalaki pa yung damages na babayaran din. niya. Oo, dahara mabang hearing ha. Sige, bebenta ka pa din, mas malaki. Although, parang may isip yung iba na parang, siya pa yung kikitain ko eh. So, habang nag-hearing, di pa naman na-finalan or wala pa naman decision. So, iaano ko muna siya. Ibebenta ko muna siya or isi-circulate ko muna siya. Parang gano'n. Kaya very important din na may TRO din po pala. Yes, oo. Actually, medyo mag-segue tayo. Meron Yes, actually yung case noon yung merong isang grupo din na ito naman sa copyright naman to, no? Okay. Kinasuhan nila si Ed Sheeran. Oh. Oo, sa isang kanta. Ngayon, matagal na nilang nalaman na yung kanta ni Ed Sheeran na yun is nag-i-infringe dun sa may original na notes nila. So, ang ginawa nila, yung kanta na yun, ginamit na siya sa movie, ginamit na siya Ang dami nang So, madami nangyari. na. Oo. So, parang, okay. nung dinidinig na yung kaso, napag-alaman na matagal na talagang alam na, pero hindi sila agad nagsampa ng kaso. Kasi ang balak pala nitong grupo na to, palakihin ng palakihin yung damages. So it's Malaking another damages. strategy. Another strategy yun. Okay. Pero nakita kasi ng batas yun. Pwede kasing ano yun ng batas. Kumbaga, Hindi ka ligtas. hindi ka Kumbaga, ligtas. oo. Kasi alam mo na pala may infringing activity pero hindi mo pa agad kinasuhan. So, kapabayaan na yon nung nag-file. Oo, Kasi oo. late na. At aware siya. Tapos yung meron siyang intention. hidden agenda, yes. Oo, may agenda kasi na gano'n. No? Oo. So, gano'n din dito. No? So, applicable naman yung mga yung mga infringing activities na yan, no? Yung mga ganyang proseso sa lahat ng IP natin. No? Yes. So, bukod pa doon, no, sa mga nabanggit ko kanina, pwede ring mag-file ng civil case sa regular courts, Okay. no, para humingi ng damages lalo na kung malaki yung nawala sa iyo dahil sa Tama. infringement, no. At kung talagang grabe na 'yung paglabag, meron ding criminal liability na rin under section 84. So pwede silang makulong at magmulta. Okay. No, pero to note lang, no, lahat ng po ng case sa IPOPIL, halimbawa, lahat ng infringing activity na related sa IP, lahat yan dadaan muna ng IPOPIL. Yes. No? And bago yan talagang dinggin, kumbaga parang i-raffle yung case mo. Dadaan muna yan sa mediation. Okay. Lahat ng cases dumadaan muna sa mediation. So ipag-meet yung both parties, Yes. then merong mediator, group of mediator, no?
para baka kasi sa may usapan pa lang, Ma-resolve na. Oo, Oo. may kompromiso na, okay, sige, mag-meet halfway tayo, parang gano'n. At Oo. pareho silang umag-agree dun sa kung ano man yung maging decision. So, hindi na siya mapupunta sa iba pang, kumbaga, higher process ng Yes, kaso na tama. pagpa-file. Oo, para Okay. syempre yung kumbaga mga gagastos Yes. saka matagal, di ba? For sure. Ngayon, kung hindi umokay din sa mediation, so doon pa lang siya tataas talaga Okay. Ang magdedesisyon niyan ay yung director ng Bureau of Legal Affairs. Mhm. Ngayon, kapag halimbawa ako, hindi ko na gustuhan or hindi ako pabor Mhm. doon sa naging decision, Decision. pwede kong itaas sa may Director General ng IPOPIL. Oh. Ngayon, kung wala pa talaga sa Director General, hindi pa rin talaga payag sa Court of Appeals, kung hindi pa rin talaga sa Court of Appeals, sa Supreme Court na. Ay, Oo. kumbaga higher levels na din talaga. Yun na yung pinakamataas Yes, yung Supreme oo, Court na eh. oo. Kung ano yung decision ng Supreme Court, yun na talaga. Yun na yung talaga. masusunod. Pag talagang wala ng pagbabago, wala ka ng choice kasi umabot ka na ng Supreme Court and it's still the same, yun na yung susundin din Yes. talaga. Pag matigas ang both parties. Yes, Ayaw oo. Oo, ayaw totoo. magbigayan, Oo. ganun. Yung minsan, may part na magde-demand pa ng something more. Yung iba naman, syempre, ayaw papayag. So, if sa mediation part pa lang, maayos na, mas okay sana. Yes, tama. Pero hindi rin kasi natin alam din yung mga, kumbaga yung parang pinanggagalingan din ng both parties. So, pero at least aware tayo that we can file and ito yung mga processes or mga posibleng pagdaanan natin kung tayo po ay magfa-file ng mga cases against mga infringer po ng ating mga creations or mga Pero inventions. i-note ko lang din, usually talaga, kung ano yung decision ng IPOPIL, yun na yun. Oo. So, Wala pa naman sa Pilipinas po, I'm not sure if you can answer, wala pa namang umabot dun sa part na Supreme Court. Marami na po. Ay, marami ng na. cases. Opo, marami ng Yung cases. talagang, no, hindi pwede to. Okay. Akala ko, kumbaga, napag-uusapan. So, may mga ganong cases at marami na rin po Yes, pala. marami. Ayan, Ma'am Jam, meron pa po ba tayong i-add doon? Ayan, so, para maiwasan po natin yung infringement, so, mahalaga din po talaga na i-monitor Yes. natin yung market. Totoo. So, hindi sapat na meron kang patent, dapat bantayan mo rin. Kasi baka mamaya meron ng gumagaya or Tama. kaya meron ng gumagamit ng invention mo nang hindi mo alam. Yes. So, nagkakandak dapat ng market surveillance. So, hindi naman sa dahil duda ka, pero 'di ba? Maganda Dapat na. wise. Oo, totoo, Yan siya. totoo. Mm-mm. And syempre dapat maayos ang mga documentations natin, yung mga papers, mga legal evidences natin, evidences sa invention, Yes. sa development process, yung mga patent registration natin, dapat yun ay nakakip. Yes. Kasi po, ito yung magiging sandata mo if ever na meron ngang mag-infringe ng invention mo. Oo. Ang hirap naman na sasabihin mo, 'di ba, na ay ginaya niya yung yung invention ko tapos wala kang maipalag na na legal documents. Syempre lalo na po sa panahon ngayon, hindi po pwede na verbal na lang ang mga agreements. Kailangan lagi po tayo may hawak na papel at mga legal po na papel. Kaya lahat, kung halimbawa po nag-file na ng application, lahat po ng mga documents po nakaakibat po nun, itago po. And yun, na maganda rin, Ma'am Jam, na na-remind din na hindi po pwede magtatapos lang sa nakapag-file ka na ng ng Yes, patent protection. Kailangan bilang pinoprotektahan mo na rin lang naman yung invention mo. Kumbaga mag-effort din tayo na let's be responsible and committed na tingnan din yung market. Na kumbaga, yun nga, hindi naman sa tamang duda ka, pero kailangan mo din, kumbaga dagdag protection siya dun sa innovation mo, dun sa may invention mo, dun sa creation mo, di ba na? Bagamat, of course, legal itong patent application, yung patent protection, pero we'll never know hanggat hindi mo na surveillance yung paligid mo, yung industriya mo, kumbaga. So, napaka-importante din po, no, na yun. Diyan pumapasok, Miss Badet, yung tinatawag na freedom to operate search. Okay. Type siya ng patent search, no, sa freedom to operate search. I think nabanggit na natin to before, no, na dito tinitignan nga ano ba yung mga components ng technology ko na po pwedeng patented pa ng ibang tao para bago ko ibenta yung produkto ko. Alam ko na kung sino-sinong grupo or sino-sinong may-ari ng components yung hihingan ko ng Permiso. permiso. Okay. Oo din. Oo. So, part yun ng due diligence talaga Yes. pagdating sa commercialization ng isang patented product. Okay. Yun.
Yun. So, next naman po tayo, meron po ba tayo or maaari po ba kayo makapag-share naman ng mga stories about Filipino inventors or mga entrepreneurs na sabi nga, sumakses. Pero, medyo nag-epic fail po dahil sa mga patent infringement issues. May mga ganong cases na po ba tayo dito sa Pilipinas, sir and ma'am? Actually, meron, no? Well, sumakses siya. Step by the step. Step by step. Na-imagine mo na. Sumakses siya, bumaba. Pero sumakses pa din ulit. Ayun, yung step by the step, medyo matras ng konti, pero sumakses pa nag-step by ulit. the step, sumakses. Kasi Correct. merong Okay. isang Pinoy inventor, no? Itago na lang natin sa pangalang Mang Tony. Pero ano to ha? Real life case to. Okay. Oo, siya po ay naka-invento ng isang bagong klase ng hand tractor. Okay. So, na ginagamit sa gawing Visayas, Mindanao. No? And nag-apply siya ng patent and nag-grant naman no Okay. yung patent niya. Pero may isang malaking kumpanya. So malaking company to kasi si Mang Tony ano lang talaga maliit na Low-key lang muna low-key siya. lang siya. Oo. Oo. So may malaking kumpanya na gumaya ng kanyang design, no? Wow. At halos kaparehong produkto talaga. Pero dahil may patent si Mang Tony, no, nagpadala siya ng demand letter at nag-file siya ng kaso Tama. through IPOPIL. And sa tulong ng IPOPIL at ng DOST, no, napatunayan na siya yung original inventor talaga ng produkto na yun. At napigilan yung kumpanya sa pagbebenta ng infringed na product. No? So the lesson here is kahit na maliit ka lang na inventor, no? Kung meron kang patent talaga, no, may pinanghahawakan ka, meron kang laban, no? Tama. Kaya, huwag ka matakot mag-register ng invention mo at huwag mahiyang magreklamo kung meron talagang mga paglabag kang nakikita sa market. I-exercise mo yung karapatan mo kasi isang pribilehyo din po yan ng mga nagpo-file for patent, di ba? Na dahil nga may hawak ka ng protection, protected ka, you also have the right and the freedom na mag-file ng mga kinakailangang kaso or kung ano mga klase ng complaints or mga reklamo laban dun sa mga even mga malalaking companies na yun, di ba? Pwede tayong mag-file ng mga kaso. Kung naaapakan na, kumbaga, or nade-degrade ka na in terms of nagagamit na ng iba or na-exploit ng iba yung innovation o yung product na ikaw mismo yung gumawa from scratch. Yes, tama. Diba? And saka at the end of the day, it's all about business eh. Diba? Kung merong Yes, gumaya niyan, actually, talagang oo. mababawa or pwedeng mawalan ka ng kita, diba? So, Lalo na pag natapos na po yung 20 years, yung di ba, ma-expire na. Tapos yung 20 years. So, darating at darating talaga yung panahon na, kumbaga, meron ka ng ka-competition talaga. Yun. So, bagamat matagal-tagal pa yung 20 years, pero, syempre, iba pa rin po yung 20 years sa protected ka. Tama. Talagang sayo lang. Ikaw lang yung merong ganun sa industry. May malakang ka-competition at those times. Yun. So, eto naman po, ano-ano naman po yung mga common misconceptions, lalo na po nating mga Pilipino, tungkol po dito sa patent infringement. So, kumbaga specific muna tayo mga ka-Radyo Agri. Kumbaga patent infringement at intellectual property. Kasi po for sure ay marami po sa atin yung clouded pa or meron ng mga nalalaman kung kani-kanino, ganyan. So, ano-ano po yung mga misconceptions na to at paano po natin itatama yung mga misconceptions po na ito? So, Miss Badet, isa sa mga misconceptions ay kala ng iba, kapag nag-file ka na ng patent, automatic, protektado ka na. Ayun! Kahit saan. Oo, parang okay, approve! Yes. Tapos na. Kahit saan. Yun. Yes, Pero opo. ang totoo, yung patent ay territorial. Okay. So, nabanggit kanina na ni Sir Leo na pwede dito sa Philippines, pwede sa ibang bansa. Yes. So, yun po ibig sabihin ng territorial. Okay. Ibig sabihin, protektado ka lang sa bansa kung saan ka nag-file. Ganun po siya. So, kaya kung gusto mo na maprotektahan yung invention mo sa ibang bansa, kailangan mo din mag-file internationally. So, meron po yung sa WIPO, doon po ba mag-file? Kung yes, gusto mo ng talagang mas malaking for protection po sa WIPO na. yes, yung WIPO yung pinakamalaki, Okay. no? Kasi parang nasa 152 countries Ah, yung okay. pwede doon. Pero meron din mga regional offices, for example, sa
Africa, no, merong regional office doon na kaya niyang mag-apply sa mga countries lang sa Africa. Okay. Pwede rin naman sa ASEAN, no, kung Yes. yung regional Member. office dito, tapos sa mga ASEAN countries. Sa Yes. European. ganun. European, no, may okay. European patent office din. Actually, marami, katulad po dito sa atin, sa Philippines, ay po-fill po ang patent office natin. Sa ibang bansa, meron din po silang kanya-kanya na patent offices. Okay. Yes, And kung gusto po natin na i-file yung invention natin doon, kapag nakita po natin na wala pang may invention na ganun sa bansa na yan, pwede po tayong mag-file. Ayun. Tapos yun, sa may context ng patent infringement, Yes. ganun din, territorial din yun. No, kung sa Pilipinas na ako nakapag-file, merong nag-infringe dito, pwede ko siyang kasuhan. Pero pag meron someone from Thailand, for example, no, ginaya yung technology ko, wala akong laban doon. Yun Wala din kang po. Siguro habol. isa pang misconception din yun na ang tingin natin pag dito tayo nag-file, worldwide. Oo, Oo, tama. tas matic protected. So, yun po yung mga kailangan nating i-take note. Kumbaga, pag dito sa Philippines yung nag-infringe, pwedeng kasuhan. Pero kung Antarctica yung nag-infringe, wala tayong laban doon. Oo, yung mga Oo. penguins at Kaya dapat talaga, Oo. magaling yung talagang nagpa-patent search. Yeah, oo. Ganon kahalaga, ganon kabigat, ganon Yes. ka-importante yung trabaho niya Totoo, sa totoo. isang business. Ayun. So, bukod pa po doon, na kapag nag-file ka, matic, kumbaga, protected ka na hindi pa po dahil may proseso pa po itong dadaanan. And yun nga, nabanggit mo kanina, Ma'am Jam, yung mga documents na kaakibat po nun, kailangan i-safe keep nyo po yun all the time. Kasi yun yung laban mo, yun yung proof mo na talagang protected at sa'yo yung creation na yun o yung Palaminate invention na yun. mo, ilagay mo sa baul. Oo, yun talagang kahit na anong mangyari, umulan, bumagyo, lumindo, lahat-lahat na, naka-safe, naka-ano yun, naka-safe po siya, naka-safety po siya. Ayun. So, bukod po doon, meron pa po bang misconceptions, Sir Ay, Leo? isa pa, no, akala nung iba, kapag binago mo lang ng kaunti yung design, Yun nga o din yung po, proseso, no? no, Oo. akala nila hindi na infringement yun, no. Oo. Pero under the doctrine of equivalence, no, Okay. ay nakapasok sa may IP code, no, kahit may konting pagbabago, kung substantially similar, Oh, the yung term, technology, substantially oo. similar. Kumbaga may Okay. substantial, talaga na Pagkakapareho. pagkakapareho, no. When it comes to function at result nung ginagawa ng produkto na yon, pwede pa rin ma-consider na infringement. Okay. No? Of course, may tests na ginagawa dyan no, Yes to po. identify. No? Pero yon, ang ano dyan, according to doctrine of equivalence, no, yung substantial. Similar. Kaya yun yung nabanggit mo din kanina, sir, na isa din sa tinitingnan is yung technical effect Yes. ng oo, isang tama, technical ng isang product ay posibleng maging basihan yun para magkaroon ng process infringement pagdating sa mga patents. Kaya po yun. Tsaka yun nga, yung nabanggit ko din po kanina na sa, di ba, binabanggit na po natin or ini-indicate na natin yung details, process, specifications po ng mga ipa-file natin. Yun. So, yun po yung ilan mga detalye po tungkol sa patent. Specifically, sa usapin po tungkol sa patent infringement. So, ngayon naman po, ay ilang mga news and updates po muna ang ibibigay sa atin na Sir Leo and Ma'am Jam sa kanilang mga naging activities po this week. Ayun. So, may shoutout pala kanina. Pa-flash nga po ulit. Ayan, thank you Ma'am Faydan. Ayan, from Zipporah Tomas. Pa-shoutout po ang mga TMTD staff. Ayan. So, shoutout po sa mga moms and sirs natin dyan sa TMTD and especially again kay Sir Bart. Yun, so sige po, para po sa ating news and update, Sir Leo. Okay, for our first news, dinaluhan ni na Miss Jamaica Marideguia and Sir Nestor Asuncion ng Technology Management and Training Division ng PhilMec ang isinagawang Year 2 Semi-Annual Review ng Central Luzon Agri-Aqua Innovation System Enhancement or RACE program nitong April 28 sa Baler, Aurora. So, sa aktibidad po na ito ay tinalakay ang mga accomplishments, plan, challenges, at best practices ng bawat RACE project members kung saan ibinahagi ni DOST Picard Technology Transfer and Promotion Division or TTPD Director Mr. Noel Katibog na mahalaga na ma-examine ng mga ito at maging open na maibahagi ang karanasan ng bawat participant. So kabilang ang naturang division ng TMTD sa Project 1 na Yes. tumutuon sa establishment ng Intellectual Property and Technology Business Management na pinondohan po sa ilalim ng DOST, Philippine Council for Agriculture, Aquatic, Natural Resources Research and Development or DOST PICARD. So ang intellectual property
and Technology Business Management at ITBM ng ahensya ay nasa ilalim po ng RACE program na nakafocus sa pagpapaigting ng kapasidad ng iba't ibang ahensya pagdating sa intellectual property at technology business management upang ma-enhance ang kanilang technology commercialization activities sa pamamagitan ng pag-stimulate ng technology transfers. No? Samantalang kabilang ang naturang PhilMec division sa 11 agencies at state colleges and universities na lumahak po sa naturang review. Yun. So, Ma'am Jam, for our next news po. Ayan, so isa si Engineer Leo J. Sarmiento ng Innovation and Technology Support Office or ITSO ng PhilMec sa mga umattend sa webinar na tumutukoy sa Empowering Business Growth with AI and IP in Agriculture 4.0 nitong April 28 hanggang 30 sa pamamagitan ng Zoom platform. Layunin ng nasabing online activity na i-explore ang Artificial Intelligence or AI at intellectual property sa larangan ng agrikultura na posibleng makapagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa regulatory frameworks, IP protection strategies, at industry best practices. Ilan naman sa mga key topics na natalakay ang IP regulatory frameworks and IP challenges in agriculture, protecting AI-driven innovations through patents, trademarks, and plant variety rights. So, leveraging AI for sustainable agriculture practices and food security, case studies from ASEAN countries, and AI applications in agriculture, WIPO's AI Inventions Toolkit, and Generative AI Guide. Ang naturang webinar ay inorganisa ng World Intellectual Property Organization or WIPO at Intellectual Property Office of the Philippines o ang IPOPHI. Yan po mga Karadyo Agri, yung ilan sa mga activities po, especially ni na Sir Leo and ni Ma'am Jam na may kinalaman po of course sa kanilang division and sa ating ITSO. So, ilang announcements na lang po. So, meron pa rin pong, tuloy-tuloy pa rin to, Sir Leo and Ma'am Jam, ang Intellectual Property Regular Series. Natutuon po sa IPR Foundation courses, Basic Patent Search, and Basic Claims Drafting. Gayon din po ang Masterclass for IPs para po sa ating mga researchers, innovators at inventors po dito sa ating agency. At iikot naman po sa mga kaalaman sa Patent Search and Claims Drafting at Patent Protection responding to Paper B examination. And yun pa rin po yung ating WIPO Distance Learning Scholarship na isang self-paced online arrangement study tungkol sa IP na gaganapin naman po mula September hanggang December, wherein tayo po sa PhilMec ay meron po tayong free na parang scholarship or free slots. Okay. And meron pa rin po ba tayong slots for our copyright registration, sir? Yes, actually meron pa, no. Okay. Nagpa-deadline tayo nung April 30, pero kung meron pang mga hahabol, meron pa namang slots. Ayun. So, makipag-ugnayan na lang po sa inyo makipag-ugnayan sa na sa ITSO dito po sa TMTD. Ayan. So, with that po, may mga further announcements pa po ba? Baka po may na-miss out ako. Ayun, no, by May 9, magkakaroon tayo ng another batch ng foundation course on IP. So, abangan nyo na lang po sa Facebook page no ng Radyo Agri and ng PhilMec no yung detalye po tungkol sa training na yun. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga pagbibigay ng kaalaman tungkol po sa intellectual property. So, additional shoutouts po. Baka po may nakaligtaan po kayo. So, akin ay generalize na kanina. Oo. Kaya po, Mark, safe na po kami sa shoutouts. Yes. So, coconut, go coconut! Right! Go, Right! Po ng ating mga practice ng 1 p.m. ng drive. Okay, ayan. So, with that po, mga Karadyo Agri, maraming salamat po sa pagtutok po ninyo sa naging episode po natin ng programang Ka-IPhan. At muli po ninyo kami mapapakinggan sa Friday pa rin po, 11 a.m. to 12 noon. So, bago po kayo mag-lunch, ayan, samahan niyo po muna kami every Friday sa isang oras po natin na makabulang talakayan tungkol pa rin po sa intellectual property or IP. So, muli po, kami po ang nakasama, of course, from ITSO PhilMec, Sir Leo, Ma'am Jam, and yours truly po from Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. So, bye for now, mga Karadyo Agri. Happy lunch!